Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more updates. Lumabas ang issue sa BICAM report ng 2025 national budget. Wala umanong bisa at di raw dapat ipatupad ang mahigit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na punakasin niya at ng isa pang mambabatas ang umano'y mga blanco sa hawak nitong kopya. Invalid daw ito kaya hindi dapat ipatupad ang 6.326 trillion na budget ng gobyerno ngayong 2025 ayon kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro. Ang basehan nila ang hawak nilang kopya ng BICAM report kung saan may mga blanco raw ito sa ilang pahina. Pakinggan po natin ang pahayag ni Davao City Congressman Isidro. Narito po ang kanyang pahayag at paliwanag. Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP 11, page SP 12, page SP 13, page SP 15, page SP 17, page SP 20, page SP 21, page SP 22, page SP 36, page SP 37, page SP 162, page SP 168, page SP 183. Mostly from the Department of Agriculture and on program appropriations. So let's go directly to the page SP 11 to SP 12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Naharap ko sa kasi Mayor, daming Mr. President, na maraming at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP 11 to SP 12. Line 49. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. Kita naman sa screen. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889 million 065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104 billion 820 million 715,000 and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa program appropriations. At saka may nakita rin akong observation. Sa page SP 11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146 billion 335 million 937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126 billion 728 million 221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings,
makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang daming kulang na blanco that can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na findings. Ang final meeting nila ng Bicameral Conference Committee report at pinirmahan ng members. And on the same day, December 11, the 222 pages Bicameral Conference Committee report was ratified by the Senate and the House. So both houses ratified it, and the enrolled bill was signed by the President December 30, 2024. Right. Ito sa ito yung copy ng total copy ng Bicameral Conference Committee report. Nandito yung 222 pages. May mga vacant pages. I really don't know kung paano lumabas na may figure na pagdating sa GAA. Ang i-challenge ko lang siguro, Coxie, baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na i-fill upan na lang ng kanilang technical working group or secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's in the BICAM report also that we made an omnibus motion to allow the technical staff to make correction in cases of typographical, grammatical, or nasa omnibus motion, printing errors. So they are allowed to make necessary adjustments. So those are material and substantial items, yung blank items, may figures na malalaki, hindi pwede yun. That can never be classified as typographical or grammatical or printing error. In my 15th year in Congress, no? Thanks kay Mayor at pinatakbo niya akong congressman noon. My 15th year, and I have been chairman of the Committee on Appropriations from 2013 to 2016. And I was also chairman of the Committee on Appropriations in 2019. This is the first time that I saw a Bicameral Conference Committee report na may mga blanco. Nasyak nga ako. Pwede yan. But kay Kongsi, sino sa tingin mo ang nag-fill up ng blanco? Kung yung BICAM pa rin ba who operates as the third chamber o merong fourth chamber na unknown? Well, let us assume na yung mga pumirma sila, but tama yung imagination mo. Yung BICAM has been called now the third chamber kasi binabago talaga nila binabago nila yung budget. Nung araw, inabutan ko pa yun sa that was 16th Congress na kung ano yung natapos ng House Appropriations Act, GAB, at saka yung GAB na ginawa ng Senate, gagawa pa kami ng matrix. Yung House version versus Senate version, then yung variance. Yun ang pag-usapan nyo kung ano yung reconciliation. Reconciliation, may matrix. Ngayon, binabago talaga nila lahat. So, that's why we call it third chamber. Yung possible imagination na may fourth chamber na nag-fill up. Well, kung meron man, those who signed are still responsible. The Bicameral Conference Committee report, after ratification, i-reflect na yun siya sa tinatawag na enrolled bill. Yun na yung final copy. Correct. Na dadalhin sa Malacanang for signature of the President. Correct. Usually, pagdating naman sa President, marami namang economic managers, particularly DBM, will assist him review the budget. Correct. May pages na blanco. May pages na blanco. May amount na. Yung GAA, may yung enrolled bill na dumating sa Office of the may amount na. After the review. Kasi nag-request siya ng extension, di ba? Na gi-move na yung signing kasi i-review doon niya. The budget is highly questionable. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente.
Sid, matanong kita, when would be the earliest event that could discover this kind of... Actually, Mayor President, I was studying, gumagawa ko ng paper. Yung part 1, binigay ko na kay Atty. Vic. Marami na akong binigyan. Yung mga kaibigan ko na mga advocates doon, health advocates, pinadagyan sa part 1. While I was making part 2, in fact, I have a meeting last week dapat kay Atty. Bago lang yun, a few days ago, kay Atty. Vic sa kay Peter Lavinia. Nung yun, ibas ko. Nakita ko, all of a sudden, na-remember ko yung Bicameral Conference Committee report. Kasi gaa-gaa lang tayo unconstitutional, yung education budget, talampasan ng DPWH. When I reviewed the PhilHealth budget, sabi ko, tingnan ko kayo yung Bicam report. So, tingnan ko yung Bicam report because I want to know kung ano ba yung ginawa nila. Nashock ako nung nakita ko, pag open ko sa Bicam report. Naku, may mga blanco. So, isa-isa ko. So, I made my study now. Ito na yung ginawa ko, Mr. President, na mga 3 or 4 days ago, nakita ko. Sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, you can see the documents, you can see the figures na mga blanco. Makikita nyo naman yan. It's up for you to decide. Tingnan ninyo. May mali talaga na nangyari sa budget natin. Nakita rin ni Kong Isidro na mayroong hindi pagkakaparehas ang budget sa Bicam Report at 2025 General Appropriation Act GAA na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kaugnay sa issue, sinabi naman ni Duterte na hindi rin umano maaaring magdagdag ng budget para sa isang ahensya kung naaprobahan na ang dokumento ng Bicameral Committee. Para kang binigyan ng blankong cheque dyan o sige bahala na kayo ilagay ninyo ani Duterte. Hinimok ni Duterte ang Kongreso na ibasura ang nasabing budget, itama ito at magpaliwanag sa taong bayan. Kaugnay naman sa usapin, sinabi ni Executive Secretary Bersamin, tinawag na fake news ang pasabog ni PRRD. Wala umanong katotohanan ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang revelasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umano'y mga blankong parte sa Bicameral Committee report para sa 2025 National Budget. Obserbasyon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwedeng may makulong dito dahil kung tunay ngang kulang ang mga data na ito, may nag-imbento o nagbago ng mga figures na nakalagay dito para mabuo yung budget at mapirmahan ito ni Pangulo Marcos, posibleng falsification of public documents ito. That I saw a Bicameral Conference Committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung Bicam report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective Bicam report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Ang Bicam ay ang meeting ng mga kinatawan ng dalawang kamara para ma-reconcile nila ang dalawang version ng kanilang bills para sa national budget. Ang Bicameral Conference Report dito ay basehan sa paggawa ng General Appropriation Act and ang GAA ay budget ng gobyerno at na kailangang eksakto sa detalye dahil nga pera ang pinag-uusapan dito. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. That is falsification of law. Perjurian or whatever criminal action.
You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Ayon din kay dating Pangulong Duterte, ang mga di umano'y pagkakaiba sa 2025 national budget at sinabing ang plano sa paggastos ay invalid and unenforceable. Sinabi din niya na pagka ganon, there is something terrible wrong as a matter of fact. I would say kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation sa ad ni PRR. Ngunit sinabi naman ni Bersamin sa kanyang pahayag na masusi nilang inisa-isa ang kada pahina ng 2025 national budget, kaya't imposible na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang General Appropriation Act GAA of 2025 nang may naiwang mga blankong parte. No page of the 2025 national budget was left untorn before the President signed into law, ani Bersamin. Kaugnay sa usapin ito, mahalaga ang iyong opinion. Ano ang opinion mo tungkol sa issue na ito? Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you!